ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matindi ang galit ni Gabo sa mga kwento ng kanyang amang si Rudy. Isinalaysay ni Rudy ang punot dulo kung bakit nawala sa kanyang mga kamay ang ginto. Masalimuot at talaga namang hirap itong si Rudy. Nakalimutan ang nakaraan, lalo pa na nawala ang kanyang pinakamamahal na si Melinda. Kaya naman matapos marinig ni Gabo ang kwento ng kanyang buhay, ay dito nga maghihiganti si Gabo at sinabi niya kay Rudy na gaganti siya kahit anong mangyari. Ipaghihiganti niya ang mga taong gumawa nito sa kanyang ina, lalong-lalo na sa kanyang ama. Kaya naman sinabi ni Rudy na mag-ingat umano si Gabo sapagkat matagal na itong kinalimutan ni Rudy. Nagkita muli sila nang sakupin nga muli at i-demolish ang naturang ginintuang lupa. At ang nagmamay-ari ngayon ng ginintuang lupa ay siya rin ang lalaking pumaslang sa kanyang inang si Melinda. Hindi mapapatawad ni Gabo ang taong ito sapagkat malalim ang sugat na iniwan ni Ricardo sa pamilya Magtibay. Kaya naman itong si Gabo ay agad nang umalis, dala-dala ang kanyang desisyon na uubusin niya ang buong angkan ng mga hasinto. Wala namang kamalay-malay si Gabo na ang hasintong tinutukoy nitong si Rudy ay siya pala ngayong matatagpuan ni Gabo, ang babaeng makailang ulit na rin silang nagkita. At ito nga ang bunsong anak ni Ricardo Jacinto. Ipinagpatuloy pa rin nitong si Samantha ang pakikipag-sapalaran sa gold smuggling ng mga Zafra at dito siya hindi tinantanan nitong si Lucas. Dito ay nagkasalubong ang landas ni Samantha at Lucas at dito nga tinamaan itong si Sam. Hinabol si Sam at patuloy ang pagtakbo nito sapagkat alam ni Samantha na dihado ang kanyang buhay ngayon. Wala siyang naging kasama kaya hirap na hirap siya kung paano matatakasan ang sandamakmak na mga tauhan nga nitong si Lucas Zafra. Habang itong si Victor, matindi pa rin ang kanyang pag-aasam-asam na makalaya na sa lalong madaling panahon dahil oras na makalabas siya sa kulungan ay hahanapin niya ang taong may gawa sa kanyang pagkabilanggo. At si Gabo nga ang dahilan kung bakit mabilis ngang nahuli ng mga kapulisan itong si Victor Zafra. Dito na rin magsisimula ang kwento ni Gabo. Marami ang kanyang mga nailigtas. Isa na nga rito ang babaeng hinoldap ng mga masasamang kalalakihan. Wala ngang kalaban-laban ng babaeng ito kaya humingi na rin ng tulong ang batang lalaki na mailigtas ang kanyang ina. Sa mabuting palad, dumating si Gabo at isa-isa niyang pinatumba ang mga lalaking sumubok holdapin ang mag-ina. Habang dito na rin magkakasalubong ang landas ni Gabo at Samantha sapagkat nagkita nga sila ng harap-harapan at sa pagkakataong ito ay kitang-kita ni Gabo ang daplos at ang sugat sa balikat ni Samantha. Kaya imbis magalit ay nakaramdam siya ng awa at dinala niya nga si Samantha sa ospital. Agad ngang binigyan ng paunang lunas itong si Samantha at sinabi ni Gabo na mag-iingat na ito sa susunod sapagkat marami umano ang masasamang taong nang aabuso ng mga kababaihan. Ang hindi alam ni Gabo na ang babaeng kanyang pinapayuhan ay miyembro pala ng NCIA na kabilang din sa kasamahan nga nila na lumusog sa naturang bar na nakipagkita dito sa mga Zafra. Kaya naman ano kaya ang mararamdaman ni Gabo oras na malaman niya na ang lalaking nais niyang makita at paslangin ay anak pala itong si Samantha na tinulungan niya. Kaya naman wala nga ngayong makakahula kung ano ang magiging punot dulo ng gulo na papasukin ngayon ng Jacinto at ng Magtibay. Dito na malalaman din ni Gabo
na hindi lang pala ang mga Jacinto ang may atraso sa kanyang ama, kabilang na rin ang mga Zafra. Ang mga Zafra na nahulaan nga nitong si Gabo na may daladalang sandamakmak na mga ginto. Kaya naman agad-agad ay uunahin na ni Gabo ang mga Jacinto sapagkat naniniwala itong si Gabo na ang mga Jacinto at Zafra ang may natitirang ginto na ninakaw sa kanyang ama noon at hindi man lang pinartihan itong si Rudy at pinaslang pa ang kanyang ina na itong si Melinda.